Hello, magandang umaga mga kaparming. Tayo po'y nandito muli sa ating talungan at tayo'y mamimitas muli. Huli po kayo, samahan nyo po kami. Gaya nga po ng sinabi ko sa unang videos, ngayon ay nakalipas ng 3 araw. Muli ay mag-harvest muli tayo. Thank you Lord. Biyaya na namang darating. Ito na po. Kaya nga dapat hindi talaga siya abutan ng 4 na araw, dahil once na naabutan ng 4 na araw ay siya po'y gugulang na. Kaya every 3 days talagang harvest na. Siya nga pala, ito kahapon ang aming dinamuhan, malinis na ang bawat tudling. Yan, napakarami pa rin niyang bunga kahit 8 buwan na siya. Yan ang sinasabi ko, medyo gumugulang kapag lalo pag inabot pa siya ng kinabukasan. Medyo pumapangit ang kulay. Eight months, lumalaban pa rin. Ito kay naiwan. Katapos ng ating harvest mamayang hapon, kung hindi siya uulan, dapat po ma-sprayhan. Nang sa ganon ay ang mga insektong umaatake sa kanila ay ating maagapan o mapulap para hindi sila maminsala sa ating talungan. Dapat ang pag-i-spray po ay after harvest or kinabukasan mag-i-spray na tayo. Huwag natin paabutan ng 1 week bago ka mag-i-spray, kasi diyan nagkakaroon ng pagkakataon si uod na makapasok. Kaya dapat every harvest dapat makapag-spray tayo. Regular tayong mag-harvest, regular din tayong mag-i-spray ng insecticide. Tulad nito po, ito'y nagulangan na nga kami. Napakalaki sana pero matigas na siya. Ibig sabihin hindi na siya pwedeng ibenta, siya i-reject na. Ito mga reject na. Ayan ang mga reject. At bukas ay aabunuhan po namin ito. Para ma-maintain ang kanyang bunga at saka ang kanyang mga bulaklak ay magtuloy.
Ating pagpupulyar naman ay every 7 days. Napakasarap po nang may tanim ka, dahil kahit papano ay makaka-income ka, kikita. Bukod sa kikita ay halos nag-i-enjoy ka pa. Hindi lang po basta magtatanim ka, kundi alagaan mo rin sila para nang sa ganun ay magbigay rin sila ng magandang bunga. Ang pagtatanim po hindi lang isang ano yan o libangan, kundi isang profesyon din. Pinag-aaralan din po paano sila i-manage. Dapat marunong kang mag-alaga sa kanila, dahil kapag hindi mo sila inalagaan, itinanim mo lang sila, walang mangyayari. Maaring mapakinabangan mo sila, panandalian lang. Pero kung sila'y aalagaan mo, tulad nito, 8 buwan na po ang aking talong, pero kung mamunga siya ay parang bagong tanim pa rin. Yun na nga, napakasarap po talagang mamitas ang iyong pinaghirapan. Sa pagpa-farm, sipag at tiyaga lang po para tayo mag-success sa ating pananim. Ang sarap sa pakiramdam kapag ang iyong pinagpaguran ay nagbunga na. Napakasarap mamitas sa iyong sariling tanim. Sipag lang, sipag lang. Napakalinis na ng mga tudling. Nadali na yung mga damo. Good.
napakakapal na nila. Lang medyo mali lang ang paglalagay ko ng spacing at saka paglalagay ng trellis. Masyadong mababa ang trellis, kaya halos di nasuportahan itong ginawa kong tali. Yung mga twine, yumuyuko sila, baba masyadong nagawang trellis. Yung ganitong posisyon paglalagay ng trellis, mali. Dito ako nagkamali sa paglalagay ng trellis sa kanila. Kaya pag nag-harvest at nag-i-spray, pakahirap, sukal. Minsan natama sa mata mo yung mga dahon, medyo mahapdi. Kaya sa mga kapwa ko ka-farming na magtatanim ng talong, dapat bibigyan po natin sila ng tamang distansya. Nang sa ganun, hindi po tayo nahihirapan sa pagdating ng pag-harvest or sa pag-i-spray. Dahil sobrang kitid ng dadaanan mo. At saka yung okay lang sana yung ganitong kitid, basta ang pagkakakabit mo ng trellis nila ay mataas, upang kung sila yuyuko, dadagdagan mo ng tali sa ibabaw para masuportahan sila na hindi sila yuyuko, mapigilan ang pagyuko nila. Gaya nito nangyari, ito yung tali pero yumuyuko. Kaya dapat meron pa silang tali sana sa ibabaw, pero dahil nga mababa yung ginawa kong mga poste, trellis sa kanila, hindi na natin masusuportahan pa. Talagang yuyuko sila. Kaya kung sa susunod, dapat talaga mataas ang bibigay mong distance or trellis sa kanila. Kinakailangan paabutin mo ng 8 to 9 feet ang itutusok mong mga poste or trellis. Para sa pagdating mo ng mag-harvest ka, hindi tatakip sa mukha mo yung mga dahon, mga sanga, o kaya mag-spray ka. Pag nag-i-spray po ako dito, basang-basa ako. Kasi nga, yun nga, makitid at kulang, maiksi ang ginawa naming trellis dito. Ito mga ka-farmer, kahit papano, mahaba pa rin naman. Pero hindi talaga permanente na mahaba. Meron din maiksi, small, medium, large. Kahit saan naman po, meron talagang ganyan. Kahit bagong tanim, magkakaroon talaga ng baluktot, mga maiksi, maliit pero kala mo'y bata pa pero magulang na pala. Gaya nito. Okay, yun na lang po mga ka-farming. Basta ang mga tip ko sa inyo, huwag nyong gagayahin itong ganitong spacing na binigay ko. Halos sa dalawa, halos apat na dangka lamang ang pagitan nila. Okay lang sana yung ganito, basta ang trellis mo na ginawa ay mataas para masuportahan. Lalagyan ng tali gaya nito para kahit papano hindi sila gaganon, hihiga.
Okay, hanggang dito na lang po muna ang aming videos. Paki-like and subscribe na lang po ang ating video. Maraming salamat at magandang umagang muli. God bless po sa ating lahat. Thank you.